Boy! Ay, hello. Black and white. Romance. Oo nga. Teka, i-silent ko muna itong DTC phone ko. Baka mag-ring. TGIF, ha? Gusto ka na paring Haji? Uy, ayos na ayos. Ha? Okay. TGIF niya. Butas. Siya ba kumanta nun? Oo, si Haji ata. Tama. Wala si Meg eh. Kaya pantakot ko. Oo, Haji. Pero magaling to. Si Haji Magaling ang to. kumanta. Oh, man. Okay. Oh, speaking of magaling, rain or shine. Oh, Tinalo Barako Bull. okay. 103 to 91. 12. Tuloy-tuloy na yung Raynor siya. Simula, parang mas maganda flow ng... Oo. 5-2 nga sila ngayon. Yan, sige. Mamaya pag-usapan natin yan at marami pang mga issues sa sports sa ating sports chat segment. Meron pa tayong iSports segment. Punong-puno tayo ngayon kaya simulan natin. Ha? Haji, ready ka na? Sure, ready na. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-27 ng Pebrero taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, Chuck, na mabubusog po kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Haji Kaaminyo. At kami ang magbibigay sa inyo ng inyong paboritong BTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Veteran rider Santi Barnechea kumopo ng ikalawang titulo sa Ronda Pilipinas Cycling Race. Talk and text tropang texters nangakong babawi mula sa nalasap na upset loss kontra Manny Pacquiao-led Kia Carnival. Table Tennis Association of the Philippines o TATAP optimistiko sa kanilang tsansa na mag-uwi ng mas maraming medalya sa Singapore Southeast Asian Games. LeBron James-led Cleveland Cavaliers inukupa ang solo leadership sa Central Division standings ng National Basketball Association o NBA. Russian diva Maria Sharapova pasok na sa semifinal ng Mexico Tennis Open. At American Car Buster Jim Herman solo leader sa opening round ng Honda Golf Classic sa Palm Beach Gardens, Florida. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nagbumusok na sports balita narito na. Sa multi-stage cycling, kumopo ng ikalawang titulo sa Ronda Pilipinas Cycling Race si veteran rider Santi Barnechea. Ito'y matapos na may depensa niya ang overall leadership sa 8th and final stage kanina. Ang kabuang detalye ihatid ni Sports Radio Cycling Correspondent Judith Caringal live via phone patch mula sa Baguio City. Miss Judes? Santi Barnechea, formal na naging kauna-unahang Filipino rider na nanalo ng 4 na mga titulo matapos po na pagharian niya ang 2015 Ronda Pilipinas National Finals. Lubang naging seremonya na lamang para kay Santi Barnechea ang 8.8 km individual time trial sa Santo Tomas, Baguio at ang Burnham Pass Criterium, ang huling dalawang stages ng Ronda Pilipinas para sa 38 years old na siklista. Tunay na kahanga-hanga ang pinakita ni Barnechea laban sa mahigit na mga 100 karibal kasama na po ang mga baguhan at ang mga markadong pangalan. Tinapos ni Santi ang 1,000 km Ronda 2000. Alright, balikan natin maya-maya si Miss Judith Caringal sa kanyang live report mula po sa Baguio City. Posibleng makitaan pa ng aksyon sa PBA Hardcourt si Kia Carnival playing coach Manny Pacquiao. What? Ayon mismo kay Pacquiao, maaaring maglaro pa siya sa matchup kontra fellow expansion team na Blackwater Elite sa San Juan Arena bukas bago siya bumiyahe patungong Estados Unidos. Pinawi rin ni Pacman ang pangamba ng ilang observers at fans na baka magtamo siya ng injury sa paglalaro ng basketball dahil bahagi naman umano ito ng kanyang cross-training. Samantala, kahapon ay nakipagpulong si Pacquiao kay Vice President Jejomar Binay sa Coconut Palace sa Maynila. At dito ay sumentro ang usapan ng dalawa sa nalalapit na megabout ng Pinoy champion kontra American rival Floyd Mayweather Jr. Nagpahiwatig rin si Pacquiao na tila may hirapan na siyang pagbigyan ang request na complimentary tickets ng ilan sa kanyang mga close friends.
dahil masyadong mahal at limitado lamang ang makukuha nila mula sa Mayweather Promotions. Sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California, inaasahang magsasagawa ng full training camp si Pacquiao sa ilalim ng patnubay ni 5-time Trainer of the Year, Freddie Roach. At balikan natin ang report ni Ms. Judith Caringal patungkol dito sa pagkopo ni Santi Barnechea ng kanyang ikalawang Ronda Pilipinas title. Ms. Judes, naputol tayo doon sa binigay mong total time ni Santi, Ms. Judes. Tinapos nga ni Santi Barnechea ang 1,000-kilometer ronda course ng patag at ilan pong bulubundukin sa oras na 24 hours, 2 minutes at 44 seconds. Siya na ang may pinakamaraming kampyonato sa kasaysayan ng Philippine Cycling, 4, dahil nakuha niya noong 2002 ang Tour of Calabarzon, 2006 Pachak Pinoy at ang kauna-unahang edisyon ng ronda noong 2011. Dahilan sa panalo na isubi ni Santi ang 1 milyong pisong pinaka-pamosong premyo ng ronda na kanyang ipapamahagi sa lahat ng miyembro ng kanyang Philippine Navy Standard Insurance. Subalit hindi pa dito matatapos ang karir ni Santi Barnechea dahil taliwas po sa kanyang unang mga pinahayag na siya'y magre-retiro na matapos ang ika-4 na titulo. Sinabi ni Santi na hihirit pa siya sa susunod na 2016 Ronda Pilipinas. Naging second overall naman ang PSC Philippine Cycling Developmental Team member na si George Oconer, 7 minutes behind Santi Barnechea. Sapat na siyang magbigay sa batang rider ng 500,000 pesos. Kasunod sina John Paul Morales, ang teammate ni Santi Barnechea ng Philippine Navy Standard Insurance. Ganun din si Ronald Arasa at Lloyd Reynate para makompleto na 4 out of 5 sa pangunahing mga pwesto ng overall o general classification. Kompletong dominasyon ang pinakita ng Philippine Navy lalo na po sa araw na ito dahil sila rin ang namakyaw sa 8th and 7th stages. Si John Paul Morales ang tinahal na may pinakamabilis na oras sa time trial kaninang umaga. Kung si Oranza naman sa hapon na ito ang namayani sa criterium. Para makumpleto ang ating top 10 ang general classification, tumapos po na pang-anim na to, pang-pito si Blanchura, pang-walo si Ravina na kahit na sa usubati ng criterium ay pa rin po sa peloton, 57 at pang-10 si Batarino. Sa mga jersey, overall champion ng sprint si John Paul Morales, overall best under 23 si El Joshua Tarino, pareho din po sila mga taga-Philippine Navy, samantalang si Churay Navarra ng PSC Phil Cycling Team ang King of the Mountain at si Jaylan Pao, 7-11 Continental Team at tinanghal na best under 19 ng tapos ng Ronda Pilipinas 2015. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Maraming salamat, Ms. Judith. Samantala, sa basketball, nakasentro ang atensyon ng Talk and Text Tropang Texters sa kanilang susunod na asignatura sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos na dumana sila ng upset loss sa kamay, hindi kami nagbibiro Manny Pacquiao ng Kia Carnival noong Miyerkules. May report si Haji Caaminyo. Determinado ang Talk and Text Tropang Texters na makabawi mula sa nalasap na upset loss kontra Kia Carnival sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Ayon kay star forward Rani Del De Ocampo, kinalimutan na nila ang dinanas na kabiguan kontra Kia at nakafocus na sila sa matchup kontra Global Port Batang Pier sa linggo. Yan, okay naman. Yung practice kanina, nakafocus na kami sa Global Port. Siyempre, galing din yun sa panalo, tapos maganda rin yung nilalaro nila. So, hindi ko alam babawi na lang pala. Sana maulit yung nangyari na makaraan. Hindi rin itinanggi ni De Ocampo na kabilang sa mga pinaghahandaan nila ay ang mga straight shooters ng Batang Pier tulad ni point guard Terence Romeo. Si Romeo talaga yung paghahandaan namin. Si Pringle, si Buenafe, mga wingman nila kasi mga magagaling talaga Masayang ibinalita rin ni De Ocampo na nakapag-adjust na sa sistema ni Coach Jong Oichico si import Ivan Johnson. Okay naman ang practice niya, ganun pa rin. Wala naman nagbago sa kanya.
pareho lang siya ng ginagawa. Siya, nagpa-practice naman siya, nakafocus naman siya. Kahit paano, di ba? Kasi nakadalawang laro na eh. Sa ngayon ay nasa solo second spot sa standings ng Talk and Text sa kanilang record na 5 wins against 2 defeats. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, nalalagay sa balag ng alanganin ang All-Star appearance sa susunod na linggo ni Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark Caguioa. Ito'y matapos na makaramdam siya ng pananakit ng balakang, bunsod ng banggaan nila ni Blackwater Elite rookie Brian Heruela noong isang gabi. Sa nasabing laro ay hindi na nakabalik sa hardcourt si Caguioa sa final stretch ng 4th quarter at siya ay nakatakdang sumalang sa MRI scan para malaman ang extent ng kanyang injury. Ang 2015 PBA All-Star festivities na idarao sa Puerto Princesa City sa Palawan ay ang ikawalong appearance na sana ni Caguioa buhat nang pumasok siya sa liga noong 2001. Samantalang pagbabago sa istruktura, pagbalangkas sa magiging trabaho ng bagong commissioner at pagpasok pa ng mga bagong miyembro ng liga ang napagkasunduan sa board meeting kahapon. At maya-maya lamang sa ating pong pakikipag-usap kay Chairman Pato Gregorio ay ating pang hihimayin ang usapin tungkol dyan. Maya-maya lamang sa aming pakikipag-usap pagkuha po natin kay Chairman Patrick Gregorio. At lipat po muna tayo sa collegiate volleyball. Gagamitin ng Ateneo Lady Eagles na bentahe ang mahaba-habang pahinga para sa pagsabak sa finals ng UAAP Women's Volleyball. Ito'y bilang tugon sa pananaw ng ilang kritiko na maaaring kalawangin di umano ang Katipunan-based squad dahil sa long break. Narito ang report ni Miss Ann Camua Viñas. Hindi iniisip ni Ateneo Lady Spiker Alyssa Valdez na disadvantage para sa kanilang koponan ang mahabang break na kanilang dadaanan bago mapalaban sa UAAP Women's Volleyball Championship. Ayon kay Valdez, dapat nilang isipin na dagdag motivasyon ang pagkakaroon ng long break para lalo silang mapursige sa paghahanda patungo sa finals. Matapos masweep ang 14 na games nito sa ongoing UAAP Volleyball Tournament, nakuha ng Ateneo ang outright finals sa seat ng tournament. Ngunit gagarahin ng matagal ang Ateneo habang hinihintay nila ang kanilang finals opponent. Base sa official schedule na inilabas ng UAAP, March 14 na ang pinakamaagang schedule na date kung saan lalaruin ang Game 1 ng Finals Series. Siyempre, 3 weeks din yun, parang off-season talaga. But then, I think naman, sa bawat isa sa amin, yung thinking namin, and yung goal namin as a player, and siyempre, bakit pa kami mag-give up? Parang bakit pa kami dun kami magiging relaxed kung kailan na nasa may dulo na. Samantala, tiwala si Valdez na kanilang mamimentina ang momentum na kanilang nakuha sa 14-game sweep ng elimination round. Ito'y dahil na din sa natatanging kalidad na mayroon ang kanilang mga players. Nakikita ko sa team ko, parang lahat kami leader inside the court. We have our own parts. So definitely, syempre, yung mga teammates ko parang, well, it's an achievement for us girls and for the Ateneo. But then, it's, siguro for us, it's just one more challenge para ma-maintain namin yung game na. Hindi bababa sa 20 days ang magiging bakasyon ng Ateneo sa pool nang makuha nito ang outright final seat. Maglalaban naman para sa natitirang final seat ang De La Salle, Far Eastern University at National University. Para sa PTV Sports, Ann Camua Viñas, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, kumpiyansang pamunuan ng Table Tennis Association of the Philippines o TATAP na makakapag-uwi sila ng mas maraming medalya sa Southeast Asian Games sa Hunyo. Ito'y dahil na rin sa malakas na roster na ipapadala nila sa Singapore Showpiece. Ang kabuang detalye ihatid ni Ms. Arian Malyari. Naniniwala ang pamunuan ng Table Tennis Association of the Philippines o TATAP na mas malaki na ang tsansa ng mga national rocket wielders na makapag-uwi ng mas maraming medalya para sa bansa sa Southeast Asian Games. Ito'y matapos na aprubahan na ng SEA Games Management Committee ang inclusion ng 5 pang national paddlers na bubuo sa 6-man national table tennis team.
Ayon kasi sa naunang report, tanging si veteran internationalist Richard Gonzalez lamang ang binigyan ng go signal ng komite, base na rin sa credentials at international records nito. Sa ngayon, makakasali na po kami sa 7 events and I'm sure na mas malaking chances namin talaga this coming SEA Games. Dagdag pa ni Tata President Ting Ledesma, puspusan na ang pagsasanay ng mga nationals, kabilang na ang paglahok sa 2 international competitions bago ang SEA Games. We are training double time na po lahat ng mga players. Umaga hapon na sila magte-training for the preparation for the games. May 27 to 31. Ito naman ay IDTF GAC World Tour Philippine Open in Subic. Pero kami yung mga naka-line up na international tournaments na going to Indonesia circuit. Bali, sa loob ng 2 linggo, puro tournament po sa talian nila din sa Indonesia. Kasalukuyang dumadaan sa qualifying tournaments ang 10 national pongers at mula rito ay pipili lamang ng 6 na magiging kinatawan ng bansa sa 28th Biennial Meet. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, plansyado na po ang lahat para sa pagdaraos ng inaugural Warriors League Championships bukas. At sa official weigh-in kanina, hindi naiwasang magpasiklab ang lahat ng mga fighters na lalaban sa mixed martial arts event. Nagbabalik si Miss Arian Malyare. Sa official weigh-in kanina, pare-parehong pumasa sa timbang ang lahat ng 20 Octagon Warriors na itatampok sa inaugural Warriors League Championship sa San Andres Sports Complex sa Maynila bukas. 10 pares ng mga laban ang inihanda ng mga organizers para sa mixed martial arts fans. Kabilang narito ang salpukan ni na hometown favorite Drex Zamboanga at Japanese rival Tomoki Hara sa main event. Ayon kay Warriors League President Carlos Agulto, pangunahing misyon nila ay ang makadiskubre ng mga local talents na pwedeng gumawa ng pangalan sa international MMA scene balang araw. Inaasahan namin na magkaroon kami ng mga fighters na lalaban internationally at baka pagdating ng panahon, makapag-invite din kami ng mga foreign fighters para labanan. Actually, meron tayo ngayon, isang Japanese ang nanalo na magiging main event. Samantala, binigyan naman ng basbas ng Games and Amusements Board o GAT ang bagong tatag na Warriors League. Na meet naman nila ang standard. They have given all the requirements para po bigyan namin ng permit. Maganda naman po ang naging result kasi ang mga fighters po natin, na-meet po nila lahat ng way nila. Sa medical naman po natin, na kapag submit po sila ng complete medical requirements at after po nung pagsusuri ng ating doktor, nung happy po nung ating medical section, nakapasa naman po sila lahat. Bukod sa showdown ni Zamboanga at Hara, itatampok rin bilang co-main event ng First Warriors League Championships ang matchup ni Mario Sismundo at Neil Laranyo. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Patuloy ang impresibong performance ng Cleveland Cavaliers sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunan ni 4-time League MVP LeBron James na pumukol ng season high 42 points, dinomina ng Cleveland ang visiting team ng Golden State Warriors 110-99 kanina upang paliwigin sa 4 matches ang kanilang winning streak. Bukod sa scoring, humila rin si King James ng 11 rebounds para sa Cavaliers upang ma-outplay si fellow MVP candidate Stephen Curry. Hawak ang 61-56 lead, kinontrol ng Cavaliers ang laban pagpasok ng third quarter kung saan nagbuon si James ng 12 puntos, kabilang narito ang 2 3-pointers. Dahil sa panalo, naago ng Cleveland mula sa Chicago Bulls ang solo leadership sa Central Division standings sa kanilang record na 37 wins against 22 losses. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa aking report.
Optimistiko ang Chicago Bulls management sa tsansa ni 2011 NBA MVP Derrick Rose na makapaglarong muli ngayong season. Ito'y kahit pa sasalang sa surgery sa kanang tuhod bukas ang 6'3" star point guard. Sa isasagawang procedure, tatanggalin ang na-damage na cartilage sa meniscus cruciate ligament ni Rose, bagay na mangangailangan ng 6 na linggong recovery period. Ang ibig sabihin nito, pwedeng makasama ng Bulls si Rose sa kampanya sa papasok na playoff season. Sa men's tennis, nagwakas na ang kampanya ni third seed Andy Murray sa Dubai Championship sa UAE. Ito'y matapos na ma-upset siya ni Croatian rising star Borna Coric 6-1 at 6-3 sa quarterfinal kagabi. Total dominance ang ipinamala sa laban ni Coric, kung saan hindi niya binigyan ng pagkakataon na maka-break ang British rival. Ang semifinal opponent ni Coric ay si second seed Roger Federer ng Switzerland na nagwagi naman laban kay unseeded Richard Gasquet ng France. Sa women's tennis, pasok na sa semifinal ng Mexico Open si top seed Maria Sharapova ng Russia. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded Magdalena Rybarikova ng Slovakia 6-1, 4-6 at 6-2 kagabi. Pinaghatian muna ng dalawang tennisters ang unang dalawang sets bago naka-break ng dalawang beses si Sharapova sa third and deciding set. Ang susunod na makakatapat ni Sharapova ay si third seed Caroline Garcia ng France. At sa golf, inukupa ni Jim Herman ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Honda Classic sa Palm Beach Gardens, Florida. Kanina ay pumalo ang 37-year-old American ng bogey-free 5 under 65 sa PGA National upang lumamang siya ng one-shot laban kay Brendan Steele. 2 beses na nakapagsalba ng par mula sa fairway si Herman bago siya humataw ng 35-foot birdie putt sa 16th hole. $6.1 million ang total prize money na nakataya sa 2015 Honda Golf Classic. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. At ayun na nga. Oy, by the way, may nanonood sa atin. Alam niyo yung lugar ng San Antonio sa Quezon. Isang tahimik na lugar. At saka simple yung buhay, pero umuusbong. Yung madaming rice fields, Mga gano'n, no? Pero ano na rin, meron na rin nga mga structure na talagang masasabi mo na okay itong lugar. Maunlad, oo. Maraming resort doon. Uy! Maganda kang punta. Malapit na summer, di ba? Oo, tama-tama. Okay, kaysa magsiksikan kayo dyan sa... Kung sa mga sikat na. Magsiksikan kayo sa Laguna, Carmen dun eh. Kumalang kayo. Diretso lang. Oo. At, Pa-Quezon yan, tama. Oo, dahil kaibigan natin dyan si Mayor Eric Huagan. Uy, hello po, Mayor. Good Tsaka evening. yung kanyang Thank wife na si Grace. Yan. Ma'am, hello. Oo. Thank you. Salamat Salamat po sa nanonood sa atin, mahilig sa sports. Napakahilig sa sports at tumutulong ng magbigay ng sports program sa kanilang lugar. Si Mayor Herbie Agua, speaking of Mayor ng Santo Domingo, Albay. Thank you very much. Okay. At syempre, ang ating pinakabagong segment na habang tumatagal ay tumatagal. Question of the day. At eto na po yun. Aha! Matapos pong talunin ng 3 powerhouse team sa PBA, sapat na po ba ito para masabing kaya ng Kia Carnival na pumasok sa quarterfinals? Uy! Paano? Kung kayo po ay may kasagutan o opinion, dyan lang www.facebook.com/PTV4Sports o di naman po kaya sa Twitter @PTV4_sports. Yan. Mag-analyze kayo, ha? I-encourage namin kayo to analyze. Hindi yung, oo, hindi. Ganun. Pwede, hindi Tingin pwede niyo ba yung nilaro nila? Nung tinalo nila yung San Miguel, Pure Foods, Token Text. at saka Token Text. Yung ba nilaro nila ron, masasabi na pang playoff na. Ayun, ito pa bonus na na info. Number 8 ngayon ang Kia sa standings. Yung papasok, top 8 Oo, pasok. So ano masasabi niyo doon? Diba? Oo, yan. Oy, by the way, ongoing ngayon, NLEX at saka Meralco. Meralco Jonathan, Bolts. sino lamang? Pasilip natin kay Jonathan. Lamang ang NLEX. O bakit parang pinagpapawisan ka? Pinagpapawisan si Jonathan. Mukhang yung panghapunan mo, Nadali. Okay. Hindi pa tapos. Relax ka lang, Jonathan. Okay. So, Masyado pa maaga. Bago tayo mag-question of the day, every Friday, meron po tayo. Hindi nyo mamimiss si Meg Miss ngayon. Meg Wala man Sioso. siya ngayon. Pero yung ating segment para sa kanya, meron po tayo for today. Ang ating... Inside Sports. Yan, at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Try ko, ha? Ganun yun. Nakuha mo yung basic.
Are you ready to party yourself into shape? Ngayong hapon, nandito ako sa BP Studio kung saan aalamin natin ang dance fitness moves ng Zumba. Tara! Alam niyo ba na sa isang oras ng pagzuzumba, sumusunog ang ating katawan ng 500 hanggang 1,000 calories. Higit pa sa pagjo-jogging ng kaparehong oras. At dahil kilala ang Zumba bilang fitness party, hindi ka lamang nag-workout, nag-e-enjoy ka pa dito. Isa ang BP Dance Studio sa mga kumakampanya sa ganitong uri ng exercise. With Zumba, oh my gosh, it was just a totally different experience and it was awesome. So sabi ko, I think this is what we can do to transition into fitness. And so the mommies of the kids started going to our studio and then we started, teaching Zumba classes and then nag-hit siya. Naging hit talaga sa mga mommies and sa mga kagaya ko na nagta-transition nga into, family and, just being professional about everything. So, yun yung parang pang-ano ko. Let go ng stress. Yeah. Ano-ano nga ba ang alok na serbisyo ng BP Dance Studio? We have the Zumba fitness class, which is your, normal Zumba. And then we also have Zumba toning to build your muscles. Meron din Aqua Zumba. So that's Zumba with the pool. And then meron po tayong Zumba Kids and Zumba Kids Junior. These are for the little ones because we want them to be active. We have Zumba Sentao. Sentao is using the chair. So you work out with a chair. Zumba launched their new program. It's called Zumba Step. So naalala niyo po ba yung step boards dati sa gyms? Ngayon, Zumba has taken that step board and they've created a new program that they can use the step board. And lastly, yung mga 60 years old and above, we have Zumba Gold. Very basic, low impact, but it will keep them moving. Wow, nakaka-excite naman. Kaya naman pala boom na boom ang Zumba ngayong summer. Alam niyo ba na ang ibig sabihin ng Zumba ay move fast and have fun? Ito ay isang fitness program na hinango sa Latin dance at cardiovascular exercises para makabuo ng aerobic routine. Well, basically, Zumba is music and movement and party all in one. So napaka-importante po ng music sa amin kasi yun po talaga yung nagda-drive ng movements namin. And without good music, how can you have a good party, right? So that's very important. Nakakatuwang isipin na simple lamang ang kailangan sa pagzuzumba. At syempre, importante na dalhin mo sa dance floor ang iyong inner diva at party attitude. Dahil sa Zumba, bawal ang killjoy, hataw lang ng hataw. At para ma-achieve mo ang fit, toned at beach body this summer, gaano ka nga ba dapat kadalas mag-attend ng Zumba classes? Well, the recommended amount of exercise that you should have is 3 to 4 times a week. So ikaw na bahala doon kung sobrang addict ka sa Zumba, pwede namang 5 times a week. Pero kung medyo nagsisimula pa lang, 3 times a week is recommended. I'm sure curious kayo kung pwede kayong sumali sa Zumba. Kaya naman itanong natin kay Madel kung sino-sino ang pwedeng mag-Zumba. Actually, from 13 years old to 65 years old nag-a-attend. So talagang broad yung age group niya. Tunay na napakagandang fitness activity ng Zumba. Subalit alam niyo ba na higit sa workout activity, marami pang dalang benepisyo sa kalusugan ng Zumba. It just creates happiness. And it's sobrang saya niya talaga that I can't even describe it to you. You just have to experience it yourself. And so it's just a matter of learning how to let go and just move with the music and you won't even know you're working out. So that's a good thing about Zumba and the benefit of it is that you actually party and then you work out as well. So parang hindi mo talaga nararamdaman na, di ba pag workout, kailangan ng mindset. Kailangan, okay, I have to finish this, this is gonna be hard, this is gonna be work for me because I want a beautiful body. But no, with Zumba, you don't even know it's work. Like you just do it. Yes, you just do it, have fun, party with your friends, party with the instructor, and then that's it. Nako, I can't wait anymore. Go na akong umindak. Naririnig ko pa lang music, napapasayaw na ako. Let's get this fitness party started. Ready na ba kayo makita si Meg mag-Zumba? Ready na!
Kapag sabak ko sa mundo ng Zumba, talagang sulit na sulit ang oras ko. Fast, fun, at energetic. This fits my personality so much. Kaya naman magzo-Zumba classes na ako. Para pagpunta ko sa beach this summer, bonggang-bongga ang lola mo. Oh my gosh, I had so much fun today. My experience with Zumba dancing is awesome. Talaga namang napaindak ako ng gusto sa dance floor. Kaya naman I'm inviting everyone to try this fitness workout only here on BP Studio. Until next time, this has been Meg Siozon for Inside Sports. At nagbabalik po yung pinakamalawak na sports newscast sa bansa tuwing alas 7 ng gabi. Ito po yung paboritong PTV Sports. Gulat kayo, no? Kala nyo mag-isa ako? Hindi. Maya-maya lamang makakasama natin ulit ang aking partner na si Idol Dennis Principe. Pero for the meantime, ito po muli ang ating question of the day, na kung saan ako talagang pinagtatalunan nito ng napakaraming mga fans ngayon. Matapos daw talunin ng tatlong powerhouse teams sa PBA, sapat na ba ito para masabi na kaya na ng Kia Carnival na pumasok sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup? Ulitin ko lamang kung saan po tayo pwede mag-send ng ating mga sagot sa www.facebook.com/PTV4Sports at sa Twitter naman PTV4_sports. Meron na pong napakarami ng nagsasabi ng kanilang mga kasagutan sa ating question of the day. At unahin ko lamang itong si Gab Ferreira. Sabi niya, ito, si Angelo Usher Agudo. Ganda na pangalan ito, Usher. Para sa akin, sapat na yon. Magandang offense at rotation ng coach. Tsaka masisipag yung mga player nila. Oo nga naman, tama. Sabi naman ni RJ Cruzada, okay, magaling talaga yung Kia, kaya lang kung di susubukan, di natin malalaman. Tama nga naman. Pero sa pinapakita ngayon ng Kia, 3 teams na yun so far, at meron pa silang mga powerhouse teams pa na iba na hindi pa nakakalaban. Nandiyan pa yung Rain or Shine, tapos meron pa Meralco Bolts. Yan, madami pa. Tapos, sabi naman dito ni EJ Gonzaga, hindi, itong teka muna ha. Ayan, browse pa natin. Sabi naman ni KD lang talaga. Yes, as long as they continue playing well. Ayan. Sabi naman ni EJ Gonzaga, sabi nga nila, we will never be ready. That means 3 wins versus 3 powerhouse teams won't be a ticket to the quarterfinals. They'll have to be consistent every game kung talagang gusto nilang pumasok sa quarterfinals. Tanging dedication, teamwork at will ang magiging ticket nila sa quarterfinals. Malay natin, mag-champion pa sila. We'll never know. Sabi nga nila, bilog ang bola, no? At sabi naman ni John Mark Satuito Bebing, hindi malabo. Sa ganda ng laro nila ngayon, bilog ang bola. O nga naman, kasi hindi lang si PJ Ramos ang inaasahan ng Kia ngayon, pati mga locals nag-step up din. No? Sabi naman ni Janrish Manuel, oo naman, kayang-kaya ng Kia makapasok sa QF. Basta maganda, laro ng locals at ni PJ Ramos, kaya nila yan. 7'4" ang import nila, kaya may chance at magaling talaga si PJ Ramos. Improve pa ang shooting ng locals. Pero ang hashtag niya, he never say die. Sabi niya, uy, welcome back. Welcome back. Tinanggap na tao. Magic. Oo, meron nang tumawag eh. Importante. Oo. Pero ayun, dami na nagko-comment. Story natin yun next week, yung nakausap natin. Uy, exciting yan Oo, sige. Meron, ano mga sagot na dyan? Ang dami na, mga analyst sila ngayon. Oh, sige, pabasa ako Nabasa na ba to? Si John Rich? Oo, tapos na si John Tapos na yan. Rich. Sino pa? Si Jenny. Yan, si Jenny Flores. Jenny, babae. No. No, bakit Kasi iba ang games pagdating sa quarterfinals or final, compare mo sa regular games, they need more experience pa. Pero parang umover si Jenny kasi yung tinatanong natin, kung kaya nilang, tama ba yung tanong natin? Kung sapat na ba ito? Pumasok. Oo. Kasi iba yung, meron kang maiisip na, ayan, pwedeng pumasok, pero pagdating doon, medyo mahihirapan. Mahihirapan. Kasi, pagdating nga ron, tama si Jenny. Kasi pagdating doon talaga pagalingan na ng coach. Oo, pagalingan na ng player, pagalingan na ng diskarte. Alam mo kung bakit? Kasi isa na lang kalaban mo eh. Isa na lang. Di ba? Best of 5. Yes, yun. So yun at least 3 games, maghaharap kayo, adjustment na. Hindi katulad yung
Ngayon, di ba, parang, sino kalaban natin susunod? Ganito lang yan. Kumbaga, iba-iba ng adjustments. Pero pagka pumasok na nga sa quarterfinals, isa yung kalaban, pagalingan na lang ng tactics. Kaya kita mo si Coach Tim Cone, di ba, playoffs, sa elimination, minsan 3-5 sila, biglang papasok, nasa gitna, 7 na iba. Pagdating ng playoffs, eto na. Di ba, kakainin na kita, yung kabilang team, di ba? Dahil pagalingan na ng ng coach di ba? Kasi isa na nga lang yung focus mo ngayon. Yun. Yung paglalabanan nyo. Pero parang kay Jenny, parang makakapasok. Parang ganun. Pero pagdating dun sa pagpasok, yun ang problema. Doon parang yun yung sinasabi ni Jenny. May point. Yun, okay, sige. Ito, sabi naman ni Reynaldo Bartolome de la Cruz, bakit po hindi? Lahat naman ng player nag-aambag Pwede. Teamwork nga. Team effort. Yan, team effort yung sinasabi niya. Okay, sige. Si Danny Delgado, hindi, wag yan. Nagulat din ako doon. Si Ryan Casabuena, pwede na. Sarap panoorin ni PJ Ramos. Ano ba At siyempre, si Pacquiao. Kasi parang Ramos. Masarap panoorin si Pacquiao kasi... Two attempts. Hindi na ako biyahin Las Vegas. Okay. Basta healthy si PJ Ramos, malaki ang chance ng Kia sa quarterfinals. Dominante. Pwede. Pasensya na yung mga tatawag kasi nagkaroon ng problema yung cable natin. But next. Pero kasi, tama na rin yung Facebook dahil ang daming hindi natin nababasa Ikaw ba naman, anyway, going back to PJ Ramos, ikaw ba naman yung mag-average ng 32 points per game, 20 rebounds per game? Diba? Kumbaga, kailangan mo na lang budbud. Additional na lang yun Yan. Isa pa. Meron na, kompleto na siya Sabi naman dito ni Wenfer Sakam, SMB fan ako pero na-excite ako sa laro ng Kia ngayon. Tingnan mo. Bigatin, tinatalo nila. Okay na akong malaglag ang team ko. Lipat na lang ako sa Kia. Pag pumasok sila sa quarterfinals, pansamantala. Hehehe. Wala na kasing chance ang SMB ko. Malabo. Ano ba yung SMB ngayon? 1-5? 1-5? Kung 1-5, so meron pa silang 5 games. Tapos ang susunod na kalaban nila sa Sunday against Pure Foods. Pure Foods pa. 1-5 nga ba? So 6, 5 games. Kung mag 4-1 sila ron, 1-5 sila 5-6, malabo pa rin. Kaya ba nila yung 4 games na yun? Diba? Tsaka meron pa silang ang dami pa ng pagdadaan ng teams bago sila makalusot sa 8, number 8. May Alaska pa. So talagang challenging times para sa San Miguel. Ito, si Antonio Castro, walang magbabasa. I'm a solid TNT fan. Kanina SMB. Kanina SMB, ngayon naman TNT. Yung mga naglilipatan sa Kia, kanahin mo. Para natuloy lang yung Mayweather. Pero kaabang-abang yung mga games ng Kia. Talagang kahit underdog sila, kita mong lumalaban talaga. Maganda chemistry ng team. Ang joke na lang talaga sa team. Ayun. Hello, baka hindi ka makapasok, baka mamukhaan ka. Buti na lang, cartoons yung... okay na yun, pare ko. Teka, ito. Parang mas okay ito. Ayan, si Rolly. Ito, si Rolly Espiritu Amoren, kaya basta gandahan lang nila, laro nila palagi, baka mag-champion pa nga. Lahat naman sigurong team gustong mag-champion. Siyempre. Anyway, kahit si Pacman, di ba sabi niya, bukod sa playoff run, pati championship, habot na rin nila ngayon. Talaga, ha? Okay. Alan Ordonio, local players, mahina, di pa kaya ng Kia. Yung sinasabi ni Alan, import lang talaga sila umaasa. Kanya-kanyang opinion lang yan. Ito naman, sige. Sabi naman ni Dags Amorada, may potential. Even yung local players, nakakatulong. Mahina sila kung walang PJ Ramos kasi maliit karamihan sa kanila. Pag naman iaasa lang sa import, di din kaya. May magandang blending ang team dahil sa may malaki, mas may oportunidad naman yung local players gumawa. Like yung ginawa nila sa Talk and Text. Okay, very good. From Florante Franco Rubang Jr., mas maganda sana kung healthy din si Cervantes, si Real Cervantes. Hindi po si Mike Cervantes, yung ating, binabati ko na rin, ating radio technician dyan sa Sports Radio. Uy, hello, Kuya Mike. Ako, I honestly agree, no? Na biro mo kung meron kang PJ Ramos na 30 plus points, 20 plus rebounds, tapos sasabayan mo ng Real Cervantes na
na siguro 18 points. Correct. Kasi may import ngayon, last time parang mas mataas yung average niya. 15 points. So 45 na agad yun. Halos kalahati na agad ng game. Diba? Tapos pa 10-10, 8 points yung ibang players. Offense-wise, may laban na. May laban sa Diba? offense. Oo. Kahit mag 0-2 si Manny Pacquiao. Kaya pa. Hindi ko talaga. Okay. Ronald Kubol sa floor. Kaya yan kasi inspirasyon nila si Pacquiao. Kaya naging maganda ang kanilang laro. Alam mo, I agree with you, Ronald, na kung pagdating sa inspirasyon, Inspiration talaga. pwede si talaga. Oo. Pero sana naging coach na lang. Alam mo, yun nga, baka maglaro pa nga bukas eh. Naku, sana. Kasi Mahirap. blackout, May maano yung kamay, di ba? Pagpasa ng bola. Ito pa isa, mamimigay daw ng tickets, free tickets para bukas. Talaga? Sa San Juan Arena. Mamimigay ang Kia? Ang Kia, oo. PBA actually, around 2,000 tickets. Wow! Tickets Saan daw. yan? Sa baba? Taas? O Upper box at saka sa Jan Ad. Kung sa bagay, yung San Juan Arena, mababa lang naman yan. Mababa lang naman yung San Juan Tsaka Arena. malamig dun. Ayun, isa pa yun. Malamig dun. Kahit na mag-Gen Ad ka, hindi naman malalanggam makikita mo Hindi. Mababa lang yun. Mababa Parang siguro para ka nang nag lower box ng Araneta. Oo, pwede. Sa babanan masyado. No? Oo. Pwede na. Ayan. Pero yun lang. Sana walang mangyaring Ilang minutes pa Hindi siya naglaro maganda. against Talking Text? Alam ko nasa 6 minutes. 6 minutes, ano? Oo. Bukas kaya. Mahirap niya kasi yung mga player, mga kalaban niya. Di ba? Siyempre, pag nandoon sa loob ng court yan, iba yung thinking yan. Iba. Hindi mo na parang isipin na pag todo ako, pero pag nakakita ko si Manny Pacquiao, atras ng konti. hirap ata nun. Di ba? Ayun. Lumalaman natin. Ito. Si Rio. Sino ba? Ito si Bernabe muna. Sige. Si Bernabe Magsino Yumang. Ngayon ko masasabi na nasa coach din talaga. Alam niya ang ipagagawa sa players. Alam ng coach ang advantage nila. Ginagamit nila ang laki ni Ramos. Di gaya ng Ginebra, malalaki sila pero ayaw gamitin ni Ato ang advantage nila. Di ko nga alam saan coaching school nag-aral. Ikaw naman sobra. Oo. Kung patuloy na gagamitin nila advantage nila sa mga kalaban, tsak na makakarating sila di lang sa second round, baka makarating din sila sa semis o maging sa finals. He's talking about Kia. He's talking about Kia, yung sa advantage. Pero sinong coach yung binabanggit kaya ni Bernabe? Si Coach Ato. Hindi, yung sa Kia. Oo. Kasi ako, ang feeling ko, ang talagang utak dyan, si Coach Chito. Oo, si Coach Chito. Victolero. Si Rio Jemel Mananghaya, I don't think so. Wow. Oo. Si Nelson De Castro naman, hindi pa po sapat. May kulang pa. Ayan. Okay. Yung mga natin, matitino yung mga... Oo, yung mga nagkipag-interact sa atin. Ito, sabi ni Marjeline Girly Viray Alcacid. Pwede, go Pacman. Sabay, Okay. Jeko Balakidan. Uy, masarap ang donut. Ha? Sarap ang donut. Jeko naman yan eh. Jeko yan eh. Hindi, matamis lang yun. Bagito pa sila, di pa kaya. Siguro maaari, pero malay natin, baka. Gumagano pa si Jeko. May ganyan yan. Yan. Alex at Chacon, oo naman, pero may hirapan sila. Parang halos din Parang bigay mo lang ang lahat. Diba? Give your best, parang gano'n. Okay. Si Villanueva, Umandap, Ruel. Siguro kung may karagdagang player na veterano, pwede, pero di ngayon, di pa sapat. Di pa sapat para sa kanya. Ayan. Reyes Ricky, akala ko si gandang Ricky Reyes. Kaya nila kung consistent ang laro ng mga players, especially L.A. Revilla. Uy, maganda pinapakita ni L.A. ngayon. At si Hiram Bagatsing. Na player of the game nung Miyerkules. Yung sa point nila, yun ang nagpapapanalo sa team nila, given na kasi yung points ni Ramos. Local points ang tutulong sa kanila. Lalo na yung sa tres nila. Quarterfinals lang naman kaya nila. Kaya nila yan. Basta pumasok din sila sa top 8. Ngayon, nasa top 8 sila. So, andun ka na rin lang. Kumbaga, mag-ambisyon ka na. Mag-ambisyon ka na. Diba? Si Miles Estremos, para sa kanya, sana, para may iba naman. Para ba nagsasawa na si Miles? Sige. Okay, sabi naman ni Ron Lumidaw, kaya po nila basta maging consistent mga locals at hindi ma-injury ang import nila. Maniwala lang sila, kaya nila at kahit sino pang bigating teams ay matatalo nila.
Okay, sige. Try nga. Pwede pa ba nating... Hindi, wag na. Sige, basa pa tayo. Ito, sabi ni Ina Betana Gabayno, sa tingin ko po pwede, nag-improve na talaga ang Kia. Unti-unti na rin po na nagpapakilala ang mga players nila. Siguro konting experience pa, masasanay din sila sa larong pang PBA. Di ba larong pang PBA yung pinapakita nila? Makakarating naman sila sa quarterfinals at kung suswertehin, baka makarating pa sa semis. Hello po, Idol Haji. Oy, hello, thank you, thank you. Ate Megs at Sir Dennis, pwede po ba makahingi ng fan sign? Please pwede. po, fan Si sign Ina. daw. Sige, picture na. Ay, sige. Ina, sige. Itatag kita, ha? Okay, sino pa? Ano to? Toldanes Danilo. Kayang-kaya! Pero di sila magcha-champion. May hashtag pa. Hashtag Pure Foods. Ay, kaya pala Pure Foods. Defending champs. Sige, basa pa ako isa. Si Jonel David. Naman, kailangan lang nila ng teamwork. Okay, Tama. O pag walang teamwork, hindi ano yun. Chad Kelvin Ornales Baldoza, kaya naman basta i-continue lang ng local player, magandang nilalaro nila. Pabati naman sa Extra Rice Unlimited ng Carmen Silang Cavite. Meron ng ganun, ha? May Extra Rice Incorporated. Unlimited ba? Extra Rice Unlimited. Okay. Billy Ray Pascual, kaya yan kahit hanggang finals at maging champion sila. Uy. Basta hindi sila pababayaan ni Pacman. Inspire kasi yung mga players, lalo na si Ramos. Basta dyan lang si Pacman. Pabati po sa mga taga Patayang Manok, San Jose, Patag, Santa Maria, Bulacan. Sa Pascual family, lalo na kay Boss Len. Thanks, PTV Sports. Kaso alis sa si Pacman eh. Yun nga lang. Oo, papunta ng Pero baka naman kahit wildcard gym. Sa bagay, kapag nasa wildcard na siya, bawal na yung any distraction. Wala na. Pero tumatawag daw yan eh. Every game. Kaso kung tatawag siya, kung ang game dito ay alas 5 ng hapon sa US, alauna na madaling araw o alas 12. Doon lang magkakatalo sa time. Yun na nga eh. Okay, sige. Last na basa bago tayo magpaalam. Ito, kay Asit ba to? Asit de Manzanilla. Sa tingin ko, kaya naman nilang makapasok kung magpapatuloy pa rin yung mala Hunger Games nilang sistema sa court. Hunger Games talaga. Positive lahat, ha? Naniniwalang papasok ang Kia. Very good, very good. Very good naman talaga. Maganda nito. Hindi, sa totoo lang, honestly, nakakatuwa na nakakakuha ng fans. Oo ang Kia. naman. Diba? Tsaka ano sila ngayon, tawag dito, kumbaga dumadami nga yung mga supporters nila. Okay, so inabot na tayo ng oras, Haji. Okay, eto, pasasalamat ko muna sa mga nanood sa atin. Kay Ate Luz at Jun Hotohot, kay Noah, Haniel at Angel ng Heritage Home sa Marilao, Bulacan. Sa mga taga Roosevelt College, dyan po sa Marikina City, thank you so much. Kay Kuya Nesel De Leon ng PTV, thank you. Kay Clarice Tipanero at JR Pantua na mga diehard fans ng Barangay Ginebra, maraming salamat. At gusto ko lang mag-hello kay Julius Isamboron, kay Julius Pili na nagzuzumba daw everyday dyan sa isang mall sa Cabanatuan City. Naku, makizumba na rin kayo sa kanila. Kay Mama, hello sa outfit ko ngayon. Thank you kay Mama. Kay Papa, hello din po. Kay De Los Santos family at sa Pantua family sa Liano sa Caloocan City. At kay Miss Aiza, thank you very much. Yan, Mayor Eric Wagan ng San Antonio, Quezon. Happy viewing. At kay Ma'am Grace. At syempre sa aking wife Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, kay Mami Base, hello. At saka kay Daddy Dan, Mami G, at kay Mama Lau. At we hope you enjoyed another week. Pabol ko lang si JV Diaz ng Ilagan City, Isabela. Yan. Kapitbahay ko sa Tayuman dati. Ayan. Taga-Tayuman ka ba? Doon, malapit. Sa may SM? Tondo. Sa kabila. Sa kabila, yung paglusot mo ng... And congratulations sa Sports Radio for a very successful comprehensive coverage ng Ronda Pilipinas. NBC, congratulations din. Mo Chulani, congratulations. At sa ating champion, Santi Barnachea. Yes, napakahusay, consecutive. Alright, at yun, hanggang next week mga kaibigan, sa ngalan po ni Meg Siozon, ako po si Dennis Principe. At ako naman po si Haji Kaaminyo. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye-bye.